Malakas sa tunog ang pumapaimbabaw sa kabuuan ng Royal Nightclub sa bahaging yon ng Makati. Nagsasalimbay ng iba't ibang kulay ng mga neon lights habang abala ng mga partygoers sa pagsayaw. Ginalaw-galaw ni Gibson ang leeg at mariing pinisil bago sinaid ang natitirang laman ng Blue Label sa kanyang baso. Matagal na panahon na rin bago siya muling nakapasok sa isang nightclub. Man, when will you plan to cut your hair? Mukha ka ng ermitanyo, especially with that. Turo ni Ron sa balbas niyang nagsisimula ng humaba. He rolled his eyes and scratched his scalp, earning a frown from Ron and a laugh from Eric. Are you my girl? Tikwas ang labing tanong niya dito. Bro, I'm too good looking for you. Ron smirked and eyed him after giving a disgusted look on his face. Speaking of a girl, Eric mentioned that you are having an affair with... Hey, I didn't say that it's an affair, dickhead. Eric cut him off before he run his big mouth again. Kibit-balikat lang na muling tinungga ni Gibson ang isinaling alak sa kanyang baso. Wow, hindi ba? So what is she? Your pantanggal umay? Kaswal na tanong ni Ron kay Gibson. Lumaki ang ngisi niya nang saman siya ng tingin nito. Will you shut up, Ronnie? Angle ni Eric bago pa mapikon dito ang kaibigan. Are you trying to ruin my night, Ronnie? As long as I can remember, you're asking me a favor. I am just teasing you, man. I really need an escape and your resort in Pangasinan is a perfect breather for me. Tumatawang anito. Yeah, I've seen your latest video. Who's the girl with you? Are you dating someone? Curious na tanong ni Eric. Heck, no. Taas ang dalawang kamay na tanggi nito. And don't divert the conversation to me. If the girl is living with you, you must be in love. Muling baling nito kay Gibson na napahinto sa pagsalin ng alak. Who told you that? Told me what? That you have a living partner? Or the, you must be in the love thingy? What's so surprising about that? The news can fly and multiply, you know? Drop it, Ron. Pagkatapos ni Gibson sa usapan na yon, he is there with them to relax and think. But Ron is so nosy, he cannot shut his mouth from talking. Fine, whatever, bro. Just one question. Are you in love? Finally? I mean, why not, right? Or is she one of your charity? Ronnie, you're getting out of line. May pagbabanta ng awat ni Eric, but Ron just laughed it out. Relax, I don't... Shit! Halos sumubasog na si Ron sa ibabaw ng mesa nang buhatin siya ni Gibson at kwelyohan. Mahigpit ang hawak nito sa leegang bahagi ng suot niyang jacket kaya halos hindi siya makahinga. Subalit sa halip na mairita, natawa palalo siya. Fuck your own business, Ronnie Lucas. Hey, tama na yan. Baka mapatalsik tayo dito. Muling, pamamagitan ni Eric. Nakahawak siya sa mga braso ni Gibson. Nagulat pa siya dahil nanginginig iyon, kaya napatitig siya sa kaibigan. Gibson, calm down. Alam mo naman si Ronnie, he's just a dick. You asshole. She's just one of my charity case, and yes, I don't love her. Is that what you want to hear from me? Gibson pished Ronnie hard, making him fall with thud. Napatingin ang ilan sa mga naroon sa club dahil sa komosyon na yon. Damn it! Ronnie cursed under his breath. Tiyak na may makakakilala sa kanya at panigurado, lala naman siya ng mga tabloid kinaumagahan. Nang ilibot niya ang paningin sa paligid, may mga nagpa-flash pa na cellphone, cameras, pero hindi yun ang umagaw sa atensyon niya. Nanlalaki ang mata niyang makilala si Bianca at Joseph, pero sa gitna ng mag-asawa, isang babae na tigagal na nakatingin sa kanila. Ilang hakbang lang ang layo ng mga to sa kanila, kaya natitiyak niya, narinig nila ang pinag-uusapan nila bago pa man siya lumagapak sa sahig. Shit, I am so dead. Pinawala ni Christina ang pagkakahawak sa kamay ni Bianca. Awang ang labing minasdan niya ang tatlo, nagulat ding nakatingin sa kanila. Nagpalipat-lipat ang mata niya kay Gibson, Eric at Ronnie. Wow! Fan pa naman siya ng huli, pero di niya magang mas starstruck na mga oras na yon. Sa halip, malakas at mabilis, ang tibok ng puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Nagpapalpitate pa nga yata siya.
Naparunok siya pero parang may bato na nakaharang sa lalamunan niya. Nagsimulang manginig ang katawan niya. Everything around her became blurry and it felt like time has stopped. She cannot hear anything else aside from that loud ringing on her ears. Binaba niyang tingin sa kanyang paanan. How shameful, how pathetic, how ignorant, how pitiful she can be. Alam niyang hindi siya mahal ni Gibson. At least romantically, he don't see her that way. From the start, her heart knew that his belongs to someone else and she accepted that just to be with him. Pero ang marinig ng sarili niyang tenga at maproseso na sarili niyang utak ang mga sinabi nito ay tila bala na bumaon diretso sa puso niya. It numbs her heart, perhaps her whole being. Her mind went blank and nothing's left but pain. She heard the chair being dragged, creating a screeching sound. That's what makes her hearing back. Kagaya ng ibang babae na naisasalba ang sarili sa mas malaking kahihiyan at sakit, tumalikod na siya at lumayo. Hindi niya nilingon ang mga tumatawag sa kanya. Gusto niyang huminga pero kahit na malayo siyang nakakalanghap ng hangin, bumabara yon sa ilong, lalamunan at dibdib niya. And that's when she realized she's been sobbing like a child. Nagmamadaling sinuksok ni Gibson ang susi sa lock ng pintuan. Hindi niya na naisipan pang mag-doorbell dahil tiyak niyang di naman siya lalabasin ni Christina. He was raging with fury as he beat the crap out of Ronnie. He doesn't care if he ruined his goddamn face. He doesn't care if he will file a lawsuit against him. He doesn't care if they will be the headlines in all social media and news right after that. He doesn't care at all. Fuck you, Ronnie. Fuck you to the hell and back. If something's happened to Christina, I will make sure you will suffer. I will drag you down until there's nothing left for you. Duro niya sa kaibigan habang awat-awat siya ni Eric at ni Joseph. Tama na, Gibson. You have done enough damage. Enough damage? I would love to smash his face with his fucking leg. That I'm sure I will make enough damage. Naninikip ang dibdib ng galit na tinulak niya si Joseph upang makawala sa tila lubid nitong mga braso sa kanyang balikat. You wanted to point out how shitty my life is? Sure, I screw around, slept with every woman available, fucked their lives out and leave them in their hell hole afterwards, but leave Christina out of this? Do not make me play the bad guy here, because I'm telling you now, you won't like it, Ronnie. Oh, come on, that's enough. We can settle this. I am sure Ronnie is just being an ass. He did not mean to harm Christina or your relationship with her, Gibson, katwiran ni Eric. But Gibson doesn't want to buy it. Ronnie was provoking him. Too bad Christina happens to be around. Marahas na pinaraanan niya ng kanyang mga palad ang mukha. Ronnie remained sitting on the floor while covering his bloody nose and lips. He looked terrible but he did not feel an ounce of guilt. In fact, his muscles are already aching for another blow. Bago pa muling kainin ng galit ang dibdib niya, ay tumalikod na siya. Christina, Tin, let's talk. Sa sala pa lamang ay sigaw na niya. Mabilis niyang tinungo ang agdan. Kaagad na kinatok ang pintuan sa silid ng dalaga. Pero walang Christinang sumagot. Kinalma niya ang sarili, huminga ng malalim at paulit-ulit bago muling kumatok. Pero tayong katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Nagsimula siyang gapangan ng kaba, kaya binuksan na niya ang pintuan. Nanlaki ang ulo ni Gibson na makitang wala ang dalaga sa silid nito. Nagtungo siya sa banyo na nasa loob ng silid pero wala rin ito doon. Halos lipa rin niya ang hagdan pababa sa pagmamadali, calling her name as loud as he can, but the more he shouted her name, the silence kept on shutting him out. Kinuha niya ang cellphone sa back pocket nang maalalang connected ang GPS location nito sa kanya. Pero gayon na lamang pagkadismaya niya na makitang hindi active ang location ng dalaga. He tried to call her but just like what he did 2 days ago, she turned the phone off. Paulit-ulit niyang minura si Ronnie sa isip dahil doon. Mahina sa direksyon si Christina. She can easily get lost just by thinking of her walking down the streets or randomly hailing a cab for God knows where drives him crazy. Muli niyang kinuha ang susi ng sasakyan niya sa keyboard, tsaka nagmamadaling lumabas. Isa-isahin man niya lahat ng kali sa Maynila, wala siyang pakialam. He just wanted to see her at all cost. Mag-iisang oras na rin ang lumilipas, buhat nang magsimula siyang mag-drive.
Ilang lugar at kali na rin sa paligid ng Makati ang naiikot niya, pero kahit anino ng dalaga hindi niya nakita. Humigpit ang hawak niya sa steering wheel. Malaki ang posibilidad na nagtaksi na ito, pero hindi niya po pwedeng isantabi na maaari ding naglalakad lamang ito. Napunit ang katahimikan sa loob ng kanyang sasakyan nang mag-ring ang cellphone niya. Mabilis niyong sinagot at inopen ang loudspeaker. Hindi niya pwedeng ialis sa daan ang tingin sa takot na malampasan niya at hindi makita ang dalaga. "Where are you?" Yon kaagad ang bungad ni Joseph. He sighed out of annoyance. "If you're going to lecture me, save it, Joseph. I am not in the mood to listen." "Shut up and get your ass here in the shop. We saw Christina." "You what?" Mariin niyang tinakpan ng brake at saka itinoon ng buong pansin sa cellphone na nakapatong sa dashboard. Gusto ni Bianca ang lapitan si Christina, pero pinigilan ko siya. Sa tingin ko, mas mabuting ikaw ang makaharap niya. Nabuga ng hininga si Gibson sa narinig. Sumandal siya at saka maring ipinikit ang mga mata. Hindi matatawaran ang kaginhawaang naramdaman niya nang malamang nakita ito ng mga kaibigan niya. Nakaupo lang siya sa may gilid, sa may gutter. "Hurry up, we'll watch over here from our car until you arrive." "Thanks, I'll be there right away." Aniya bago muling pinaandar ang sasakyan. Narinig pa niya ang pagtutol ni Bianca na bakit di na lang daw silang magsakay kay Christina at kailangan pa na hintayin siya. She must be mad at him. Wala pang 20 minuto, naroon na siya patungo sa the sweet side. Nakita niya kaagad ang sasakyan ni Joseph na mabilis nagpatay-sindi sa signal light nito nang marahil makita rin ang pagdating niya sa rearview mirror. He composed a message and then thanked them again. Pwede namang hindi na nila ipaalam sa kanya at ang mga ito na ang mag-uwi sa dalaga, pero mas pinili ni Joseph na hintayin siya. He is really grateful for that. Nang makaalis ang sasakyan, pinatay ni Gibson ang makina at saka bumaba. Marahan at kalkuladong hakbang ginagawa niya upang wag nang matakot ang dalaga. He stopped a few yards away from her, giving him the opportunity to drown himself from her features. She's not crying. She is just staring blankly ahead, watching the passing vehicles right before her eyes. Her knees are up to her chest, while her arms are hugging it. Her long hair was now messily tied on a high bun. Lumapit siya sa dalaga na tila walang pakialam sa paligid niya. Hindi ito lumingon kahit na maririnig bawat hakbang niya patungo sa direksyon nito. Huminto siya sa mismong harapan ni Christina at nang sa wakas, tumingala ito sa kanya, parang gusto na lang niyang itapon ang sarili sa gitna ng kalsada at sagasaan na lang ng dumaraang sasakyan. Her eyes are sore and red. Halos mapikit na nga ang mata nito sa pamamaga, indikasyon sa walang humpay nitong pag-iyak sa nakalipas na oras. Nang muling ibaba ni Christina ang tingin sa pavement at di niya maikakaila ang sakit na gumuhit sa buong lamang loob na yata niya, nilunok niya ang bikig sa lalamunan at ininda ang tila kamay na dumadakot sa kabuuan ng kanyang dibdib. Tumalungko siya sa harapan nito, extending his arms to reach her face and cup her cheeks on his palms, gently tracing his thumbs under her eyes. Pinikit ni Christina ang mga mata, her shoulders slumped. She suddenly felt boneless, tired from the long walks and crying. Naramdaman na lang niya ang pagkabig ni Gibson sa ulo niya upang isandal sa dibdib nito. Gusto niyang umiyak, pero sa hapdi ng mga mata niya, tila wala ng luha pa ang kayang umahon mula doon. "Tin, let's go home." Dinig niyang anas nito bago pa man tuluyang bumigay ang mga namimigat na mga talukap niya. "Christina, gising na." Kumawala ang mahinang ungol ng protesta sa labi ni Christina. Saka tinaas ang kumot patalokbong sa kanyang ulo. Gusto pa nga niyang matulog at isa pa kay bigat-bigat pa ng talukap ng mga mata niya. Sa agaw diwa niyang konsensya, narinig niya ang mahinang buntong hininga at paglundo ng kama. Sinubukan niyang paglabanan ng pamamigat ng ulo at dumilat, subalit animo nakadikit ang pagkakakapit ng mga mata niya. "Christina, lalong sasakit ang ulo mo kapag hindi ka pa gumising. Kailangan mo na rin kumain?" Hindi man ganap na naidilat ng dalaga ang kanyang mga mata, ay nagising naman ng tuluyan ang diwa niya. Si Gibson ang nagsalita at naroon to ngayon sa silid niya. Mahigpit niyang hinawakan ng comforter nang maalala ang nangyari sa nagdaang gabi.
Kasabay ng pagkagising niya ay ang pagkagising din ng lungkot at ng sakit sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Gibson? Muli niyang narinig ang marahang pagpapakawala nito ng buntong hininga. Iiwanan na muna kita. So sinabi nitong yon, napabaling ang ulo niya sa direksyon ng binata. She wanted to protest. She don't want him to leave. Pero sa tuwing naaalala niya ang sinabi nito kay Ronnie ay pinangungunahan siya ng takot. Nanigas ang katawan niya nang maramdaman ng kamay ni Gibson sa kanyang buhok, ang paggalaw ng kama at ang pagdampi ng labi nito sa kanyang ulo. I made lunch. Freshen up so we can I'll be back. Lunch? Tanghali na? Natitigilang tanong niya sa isip. No wonder mabigat ang pakiramdam niya. Hindi lang dahil sa pagod na mata sa pag-iyak, kundi sa sobrang haba rin ng naitulog niya. Naramdaman niya ang pag-alis nito sa kama, makaraay sobrang tahimik na. Hinihintay niyang marinig ang pagsara ng pintuan pero nanatiling tahimik ang paligid. O baka naman iniwan niya tong bukas. Aalisin na sana niya ang pagkakatakip sa mukha nang muli niyang marinig si Gibson. About last night, let's talk. We really need a serious talk, Christina. Kumabog ang dibdib niya sa huling sinabi ni Gibson. Nang sa wakas magsara ang pintuan, kagad siyang bumangon paupo at gimbal na tinitigan ang nilabasan nito. Anong pag-uusapan nila? Mapakla siyang napangiti. Ano pa nga ba ang dapat na pag-usapan nila, kundi marahil ay ang estado ng relasyon nila, lalo na harap-harapan itong inamin sa mga kaibigan na wala itong nararamdaman para sa kanya. Gaya ng sinabi nito, isa lamang siyang kawang-gawa para dito. Mabigat ang kalooban, tuluyan na siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Pinahimad na sinara niya ang pintuan at nang makarating siya sa sink upang maghilamos at mag-toothbrush, literal na napanganga siya. Parang kinuryente ang buhok niya sa pagkakabuhaghag. Nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata at namamaga. Para siyang na-allergy na ewan. Mabuti na nga lamang at hindi siya nakita ni Gibson na nasa ganong ayos. Matapos na makapag-ayos ng sarili, naganda na siya na lumabas ng banyo. Subalit sa gulat niya, bulto ni Gibson ang sumalubong sa kanyang paglabas. Kita sa mukha nito ang gulat nang mabistahan ang mukha niya, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Let's eat? Anyaya ni Gibson kay Christina. Nang dito kumibo, nauna na siyang naglakad palabas ng silid. Sadyang binagalan niya ang lakad upang makasiguro na nakasunod sa kanya ang dalaga. A sigh of relief escaped from his lips when she followed him downstairs. Pagkarating sa kusina, inalalayan pa niya ang dalaga na makaupo habang tila namamangha sa pagtingin sa mga niluto niya. He made her a mushroom and cream soup, grilled pork chop, mashed potatoes at shrimp tempura. Let's eat. Pagbasag niya sa katahimikan. Salamat. Napangiwi si Gibson nang marinig ang boses na yon ni Christina. Paos na paos ang boses nito. Nang akma nitong aabutin ang pitchel ng orange juice, pinigilan niya ang dalaga. That will worsen your sore throat, Tin. I will make something for you. Aniya, tsaka muling tumayo patungo sa kusina. Pagbalik, nilapag niya ang isang tasa ng green tea with lemon. Nilapag iyon sa harap ng dalaga, tsaka siya muling naupo upang kumain. Panaka-naka niyang sinulipan si Christina sa pagitan ng pagsubo. Mabagal at paunti-unti ang pagkain nito. She barely eat, pero hindi niya rin na to pinilit pa, kaya matapos ang pagkain, tumayo na siya upang ligpitin ang hapagkainan. Ako na dito, presenta ni Christina, pero umiling siya. No, I will do the dishes. Hintayin mo na lang ako sa sala. Susunod ako pagkatapos ito. Aniya habang isa-isang nililigpit ang mga pinggan. Hindi tumayo si Christina sa kinauupuan, bagkos pinanood lamang niya si Gibson sa ginagawa. He gracefully yet manly stood in front of the kitchen sink while washing the utensils. Hindi man lang natutuliro ang isip ni Christina, baka pinagpepiestahan na ng mga mata niya ang katawan ng binata. Kung gaano to kumilos, kung paano gumalaw ang braso at mga balikat nito ay sadyang kaaya-aya sa kanyang paningin. Tayang ingay lamang sa ginagawa nito ang pumupuno sa paligid. At nang sa wakas makatapos ang binata at mailagay sa draining rack ang mga pinggan ay hinarap siya nito.
Hawak ang kitchen towel, pinunasan ng mga kamay na isinandal nito ang likuran sa sink, tsaka matinitigan ang dalagang puno ng antisipasyon at kaba na nakatingin din sa kanya. Lumapit siya dito, inabot ang kamay, bago pa tayo siyang hinila ng marahan. Walang pasubali naman na nagpatangay si Christina hanggang sa makarating sila sa sala. Inalalayan siyang muli na makaupo sa mahabang sofa at matapos nga ay tumabi ito sa kanya. Pinisil-pisil ni Gibson ang kamay niya na parabang nare-relax niya sa pamamagitan noon. Pero hindi na yon mabubura ang takot na nagsisimula ng mamuo sa dibdib niya. I am sorry about what happened last night. Nilingon ni Christina si Gibson pero nakasentro ang atensyon nito sa kamay niyang hanggang ngayon ay hawak-hawak nito. Di niya inaalis ang tingin sa binata at halos hindi siya kumurap sa paghihintay nang sasabihin pa nito. You are such a sweet girl, Christina. So naive, innocent, and fragile. Seeing you hurt because of me makes me realize that what they said about me are all true. I'm afraid that I might ruin you. Nanlamig si Christina sa narinig. Hindi man niya masyadong nasundan lahat ng sinabi ni Gibson, hindi naman mahina ang pangunawa niya. May hinuha siya kung anong gusto nitong iparating, pero umasa siyang nagkakamali lamang siya. Ang paninikip ng dibdib niya, tuluyan nang nagpamanhid sa katawan niya. Awang ang labing hindi niya alam kung paano o ano ang dapat sasabihin. Ayokong saktan ka na higit pa dito, kaya hanggat kaya ko pang iwasan na hindi ka mapabilang sa mga babaeng dumaan sa buhay ko para lang masira ako. Kailangan ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo ngayon. Sa mababang boses ay tuloy-tuloy na sabi ni Gibson. Nilingon niya si Christina na namimilog ang mga mata sa gulat. I'm sorry, Tin. Let's break up. Malungkot siyang napangiti. Iniiwasan niya ring masaktan ng dalaga, pero sino nga ba ang niloloko niya? Gayong ngayon pa lang alam niya na sasaktan na niya ito. But it's the right timing to do, right? You'll get over me soon enough. Pang-aalo niya sa sarili. But damn if he did not want to take those words back and just bring her his arms. But he can't afford to break her too. It's better if she keeps his distance from her and let her live a life without him. It's nothing new. At least, he will leave her along with Christina's innocence untouched. It's the right thing to do, and yet, why did he have that aching feeling inside of his chest?